30 minutos nga tapatan ag talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan buong pwersa sa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up. Connect na. Oras na para sa Radyo Kahayag. Ako gali si Rosalito Padasas, line worker sa Tacnan Electric Cooperative. So makaray 35 years yun ako sa Akilco. Ara ako niya entry ay June 1992. Ro ako niya bukod man siguro malisod, ang pinaka malisod niya haagyan sa Akilco since 1994. Nag-reading collection ako sa Ibahay. Akong kibahan ka to, hanay si Ma'am Trihain do amon niya area manager. Hay hagyan ko nga nag-reading collection. Nagpanukot man ako, nag-reading man. Hagyan ako niya ginagagas kami it mga tawo. Sa piya nga grupo anay kalibo liso nga Akilco nga empleyado, agro kalibo nga Akilco. Hay ga kuando tawo kung sino bayad, hindi magpati kung sino rumin natuod niya Electric Cooperative niya kung sino nagabayad ay daywaro Akilco iya sa aton. Ani ay pati man kami, ginagagas man kami Tagaliso ay sanda man rumin natuod niya Akilco Liso. Ay nga niro tawo hindi magbayad ay daywaro Akilco iya sa aton sa Tacnan Electric Cooperative. Halimbawa may mga pag-abuton niya bagyo ay gina-advance kami amon niya manager o area engineer nga maghanda kami sa ruyo niya pag-abuton niya may mga bagyo o kung ano agud kami man makapreparar kuan kami sa aton niya linya alerto man kami sa aton niya linya Tacnan Electric Cooperative. Magtrabaho kita ay dapat ay pirming alerto. Mag-obra kita sa babaw at poste, dapat isipon naton ro ginaobra naton ay may kuryente uwa, dapat may kuryente man gyapon, agud. Hindi kita ilipat, ay once milipat kita ay doy niya taro malisod. Ay halimbawa kung mahaba ro brownout, ay pag umagi nga ni ro Akilco karon haron man na sa ro Akilco, pirmi lang man ang brownout. Ay waong kami gapansin karon ay raton niya amon niya ta karong naisip. Kung paali namon ma-restore do linya naton Akilco para makapahayag kita madali ay kung kuan ay kami kita permiro gina kuan mga tao gina kuan ro Akilco permi lang manang patay sindi ro aton nya kuryente. Ro ako nya kuan sa hagyan gid ang pinaka worst na ako nya hagyan ko bagyo it Yolanda nga to ay tama niya duty ako ay nag-maintenance pag kita kami kato ginsugo kami sa among engineer nga mag-clearing anay kita ay may bagyo nga ni agodo atong linya ay kuan nagpati man kami nga nag-clearing kami apartit batan ay problema galing kabasug-basug ro hangin ay wa ta namon matakuri ro hangin nagrukaw nagkatumba nagbalik kami sa substation sa Altabas to kami nagpalipas oras ron hindi kami kagawa ay kabasog ko hangin nagruugan pag uli ko gabi nga ron gabi yon alas 6 ako nahalin sa planta alas 9 ako naabot sa bagay ay binaktas ako gayo ay wow dagan ako makita ay kadumdugom ay sa makaron ay proud man ro akong pamilya akong asawa mga unga ay ro akong trabaho sa Akilco nga line workers ay milang di ka man ako nagbuo yet ako niya bread and butter sa ro Akilco ay bilang ro ako niya kuan man ay para man sa pamilya nga na gintawan ko man sa diet sang kiri nga nakatapos man sanat pag-eskwela. Number 1 do tender do malisod niya trabaho.
Aeroline man niya ta, ay ito, sa gawa-gawa siya, tas anday, complain mo nga itao kanda, ay kung mamat complain, una matasanda sa barracks. Aero tinder pag-abot niya, mag-trouble duli niya, aero tinder kita rayon to ga. Roga kung ano nasa suwad, substation, imo roga sagap kung ano ro problema, substation. Agwan siya nga may trouble, ay dapat ay, ro tinder kita, ro alerto ay, raton makaroon niya substation ay automatic tanan. Gaya nanay ka to nga manual. Kung hindi ta maginagpok do recruiter, hindi ting kabatsyag. Ay ro kami nga kita nga line worker sa itakil ko. Ay wasa nakasayod ko responsibilidad it mga line workers nya andagat nga trabaho ay ga pahayag it linya, ga energize linya. Ag consent ro mga burnout, ga respondi kita bisan maugan o masilak o kung ano. Wasa ginaisipa lineman niya may risk tagaliro aton niya bisan gabaktas ka sa dagan may una nga mga hilong o kung ano iangkit kat ayam ro na makaron ay raton niya ay kung may naga complain ay aton gitang agtunan para sa naman makahayag galing wa sa nakasayod ay gamtanan da siguro ay wa sa kuryente ay ana nga ro akil ko nanong basugon ay pirming burnout. Pero kami nga line workers, wa man kami nila nga ro mga konsumidor ay maduga at kuryente. Mas manami nga nga tanando konsumidor. Wa burnout agud kami nga line workers ay wa man kami trabaho. Ro ako na mahambal sa mga line workers makaron ay dapat maghugod kita kamo ay ginasweldohan kita kumpanya ay dapat kung ano ro gina kuan katon bayluhan man naton mayad niya trabaho agin sakto nga ra ako mga kaibahan mga line workers ay dapat maghugod ay kinatanaw mata sa ibabaw ra atong trabaho ag ginamonitor man kita atong GM ay okay matara ako mga kaibahan niya sa tabas wa man akot mambay di trabaho tin sakto wa man galindigoy. Pasalamat ako sa akong mga engineer nga nag-agi nga alin kay engineer Steve buot matang engineer doon mahugod si engineer Aye Ikabandi mahugod man si engineer Bulos Jonathan okay man doon mas kuan mo sa trabaho masinop mahugod nagasunod imo sa maintenance way mo gasugo nga sa lineman nga hindi na makita ro trabaho ay gasunod gitay mo kung ano ra hikita imbestiga imo may ka-report imo sa ibabaw ag si engineer Subang wa man akong mambang mabuot mahugod sa kay attorney FT sa GM naton ay kara ko gabilib sa atong manager ay tanan ro kuan it empleyado ay gina kita tanan kung ano problema sa field lagi sa suod ayan tanan daton nga mga sa line workers ginatawag kita na ro mga ani pasalamat kami kay Jim sa attorney Hefte sir ga ay salute you ikaw ani ay sa abo ka nag-aging manager ay wa kita na mo nakita ron katupat wa kita kita abo ka nag-aging manager ikaw ang ron nagpa-improve ta kill ko nga nagmanami ro amon niya bisan among sweldo mataas among mga PPE ginataw man agwa man kamit mambay gid kimo ay ginataw nimo tanan mo nga para sa imong empleyado. Bawat araw may kanya-kanyang simula. Para sa akin, bago pa man ako makarating sa trabaho, may mga bagay na kailangan ko munang asikasuhin sa bahay. Ang mga alaga kong hayop, mga isda, at mga simpleng gawain na naging bahagi ng aking araw-araw na buhay. Pagkatapos nito, oras na para maghanda at pumasok sa trabaho. Ako, si Ben de la Luna, isang meter reader at kasalukuyang Pangulo ng Akelco Meter Reader Association. Araw-araw, dala ko ang aking tungkulin mula sa opisina patungo sa iba't ibang komunidad. Pagkabasa ng metro, diretso na sa pag-deliver ng bill sa mga MCO. Pero ang pagiging meter reader ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa ng numero. Sa likod ng bawat metro, may isang tahanan, may isang pamilya,
At sa likod ng bawat reading, may isang taong patuloy na nagsisikap na magampanan ang kanyang tungkulin. Ito ang aking kwento. Ito ang kwento ng isang meter reader. Ako, si Ben de la Luna. Karaniwang ginagawa ko tuwing umaga, pagising, yung mga manok, mga alaga kong hayop, binibigyan ko ng pagkain, tubig, inaayos ko yung mga lalagyan nila. Siyempre, yung time ko lang kasi niyan, umaga lang tsaka gabi. Before talaga ako pumasok sa trabaho, kailangan ko mapakain sila para pag mag-duty na ako straight na, wala na akong isipin sa kanila. Farming para sa akin is masaya. Yung problema ko lang talaga dyan is yung oras ko. As long as kaya kong i-maintain yung mga alaga kong hayop, mini-maintain ko talaga sa kanila kasi yung parang pag stress relieving din, magbibigay ka ng pagkain, sinusundan ka nila. Halimbawa, may mga gain ka rin, may mga itlog, karne. Pag sa bahay ako, yung mga gawaing bahay, tumutulong ako kay misis, sa mga bata, nakipaglaro, nagbabantay para kahit papano mabawasan yung trabaho ni misis, makatulong sa kanya. Tapos yung mga alaga ko, kung ano yung mga ma-improve gawain para sa kanila, mga gawaing bahay, kailangan mag-ayusin sa bahay, inuunti-unti kong bawasan hanggang sa matapos ito. Pagka-graduate ko ng college, sakto naman na may offer ng meter reader, yung AKEL ko, kaya grinab ko yung opportunity na mag-apply kagad. Luckily, nakuha ako, pero yung tanong nga sa akin ng HR noon, kung willing akong i-assign sa malayo. Sagot ko naman, yes, kasi trabaho naman hanap ko. Nakapasok ako, first kong duty is Altabas Area Office. Medyo malayo siya, pero since natrabaho naman hanap ko, kaya pumasok ako. Mga bagay na natutunan ko as meter reader, natuto akong makipagkapwa, paano ko sila kausapin ang mga consumers, kahit yung mga kasamahan ko, paano ko makisama sa kanila. May mga bagay lang ang mga tao minsan na sa tingin sa amin is may mga na ganun lang kadali ang trabaho ng meter reader. Yung trabaho namin is rain or shine, ika nga. Mula niyan, umaraw, yung trabaho namin patuloy pa rin. Tsaka may mga instance din yung mga consumers na galit kagad sa amin pag nakikita kami. Andito na naman si meter reader, bablan out na naman yan. Sinasagot namin yan ng ngiti lang. Tsaka kung pwede namin paliwanag sa kanila, nagpapaliwanag kami. Pag time in ko sa office, diretso na ako niyan dito sa aming table. Ko-connect na ako sa aming gadget through sa amon na router. Magda-download ng data. Tapos i-check kung okay yung download. Kasi minsan di rin maiwasan na mali pala yung ruta. So if all set na yan, check yung mga gamit, fully charged, kompleto yung gadgets. Tapos mga tools kung kailangan. Then yung thermal paper namin, piniprepare din yan. Pag ready-set na lahat, wala nang ganong gagawin. Check ko muna yung mga kasama ko kung may kailangang i-update sa kanila. Kasi ako as a team leader, obligasyon ko rin i-check yung mga kasama ko. Punta na sa field, ready. Pag nakakarga ng gas, diretso na. Then start na ng reading hanggang sa matapos. After nyan, pag matapos na yung reading, read, build, distribute. Pag after ng toka sa field, balik sa office, mag-upload ng data. Tapos yung mga scenarios na nakita halimbawa dun sa field na may kailangan gawa ng report, like na kailangan ng i-rehab yung mga metro, kailangan na i-change meter yung metro, gagawin ng report. After ng gawa ng report nyan, submit sa area managers, then sa billing department namin para magawa ng report para mapasa rin kay GM. Once na sa field na kasi at nagre-reading na, hindi natin may iwasan yung mga consumers na meron na kagad na hinanaing, lalo na pag naputulan,
ang daming reklamo niyan. Tumaas yung bill niya, kahit konti lang naman yung tinaas. Basta may maisumbat lang. So, kailangan natin habaan yung pasensya niyan, tsaka intindihan na lang yung consumers. May mga time din na hindi natin maiwasan, may mga alagang aso, kailangan mo na talaga na mag-adjust, paano i-maniobra yung aso, pwedeng ipag-guide sa consumer, kasi mahirap din pag makagat tayo. Then, yung another challenges, yung mga routes namin, like kahapon, nagulat nga rin ako, 490 consumers yung kailangan kong i-read, bill, distribute. Challenge yan, okay yan. Luckily, medyo masama talaga yung panahon kahapon. Mula umaga hanggang hapon, umulan talaga. Pero yung trabaho as meter reader, di pa rin matatapos dahil sa ulan lang. Another pang challenge niyan kahapon is brand out dun sa ruta natin at may mga metro tayo na walang display pag reading natin kahapon. Yung Kelco Meter Readers Association, tinatag yan noong 2017. Upon orientation sa amin, then sinuggest ni Sir Alan Iguban na mag-create ng association para sa meter readers. Tuwa naman kami at medyo naisip namin ng pabor at malaking bagay para sa aming meter readers na magkaroon ng association. Karoon ng election that day din mismo na sa pag-suggest. So, na-elect ako as president ng Kelco Meter Readers Association. Para sa akin naman, malaking bagay na magkaroon ng asosasyon kasi dito namin mabubuo ang isang grupo na magkaroon ng unity, tsaka kung sakali na may mga bagay na kailangan kaming ayusin, is pwede namin na sa grupo kagad maayos na. At kung may mga concerns at problema ang isang meter reader, dito rin namin na papaabot sa grupo at ang grupo na mismo ang direktang nagpapaabot din sa management. Ginagawa namin ng letter yan through association at pinapaabot namin sa management. At luckily, lahat naman ng mga concerns namin ay na-address sa ngayon. Very thankful ako sa management, lalo na kay GM, sa opportunity na mapakinggan at nagbigay ng pagpahalaga sa meter readers. Malaking bagay na nakakapagsalita kami at napapakinggan at naaayos yung mga problema namin. Kaya in behalf of AMRA, thank you sa management ng Kelco. Minutos nga tapatan ang talakayan sa usaping enerhiya. Diretso't kadagayaan. Limog it energy sector hibatian. Atong tawaan it kalinawan. Kahayag it impormasyon sa kahanginan arang kadagon. Kaibahan buong pwersa Tacnan Electric Cooperative Incorporated. Probinsya, power up. Connect na. Oras na para sa Radyo Kahayag. Kelco FYI. For your information. Bunsod ng nagbabadyang tag-ulan, ibida ang safety electricity sa ating mga tahanan. Iwasang humawak sa mga naputol o nakalaylay na linya ng kuryente. Agad na i-report sa inyong electric cooperative o kinauukulang otoridad. Laging isa-isip, all wires are live. Patayin ang main switch kung may pagbaha sa bahay upang maiwasan ang pagkakuryente at pagkasira ng mga kagamitang elektrikal. Huwag gumamit ng appliances o electrical devices kapag basa ang kamay o paa. Regular na suriin ang mga kable, saksakan at electrical connections. Palitan agad ang mga sirang wire at outlet upang maiwasan ang short circuit at sunog. Makipag-ugnayan sa inyong barangay electrician sa naturang lugar. Share, save, and dial the emergency helpline numbers sa inyong area at ang ating Kelco helpline numbers 144-274-7350 and 0907-422-3629. At pwede mo kaming ma-reach sa ating Facebook page 24/7. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo na Kelco, bringing you light, serving you right. Kelco FYI. For your information. Para sa ating Power Bill Reading Advisory, narito ang mga dapat tandaan ngayong meter reading period.
Tiyakin ang seguridad at paligid na kinalalagyan ng ating mga kontador para sa accurate reading ng ating mga meter readers. I-secure ang ating mga alagang aso para sa safety ng ating mga meter readers. I-take note ang inyong billing period para hindi kabahan sa pagdating ng due date. Maglagay ng mailbox o kahit anong pupwedeng paglagyan ng ating power bill para hindi mawala, lalo na kung walang tatanggap at walang tao sa bahay. Tandaan, bilang isang Akelco MCO, tungkulin natin ang maagap na pagbabayad ng ating electric bill bago sa mismong due date. Ito ay alinsunod sa Article 5 ng Magna Carta for Residential Consumers. Para sa iba pang mga katanungan, tumawag sa ating mga hotline numbers 144 at 0907-422-3629 o di kaya i-chat si Akelco sa Facebook. Stay connected with Akelco. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Akelco, bringing you light, serving you right. Ngayong Agosto, sa bisa ng Senate Bill number 2451, ginugunita natin ang araw ng pagpupugay, ang Line Workers Appreciation Day sa mga tunay na bayani ng liwanag, ang ating mga line workers. Sa init, ulan at dilim, buwis buhay ang serbisyo. Pero di sila sumusuko. Sila ang haligi ng dagitab, ang puso ng bawat electric cooperative. Kaya sa lahat ng line workers sa buong Pilipinas, saludo kami sa inyo. Ang pagbating ito ay hatid sa inyo ng Akelco, bringing you light, serving you right.